Tsaka alam mo ba guys na, iba dapat dito kasi sa Denmark, pag nag-divorce kayo, may 100,000 kang magagamit sa pag-uwi mo. Alam mo, ginigipit nila ako ng ginigipit. Tapos, ang ano pa dyan, ayaw nila akong magkaroon ng pera. Ayaw din nila akong bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho. Ayan lang ang palm grain dahil mula sa umpisa, yan, binigyan ako. Hindi mula umpisa, nung nandito ako sa Agrino, binibigyan ako ng trabaho. Pero kung yan, pinagdadamutan pa rin ako. Inaatake ako. Alam mo, gusto nila akong mamatay in silent way. Alam mo yon? Kung hindi black magic, ayun nga, yun yung ano. Kaya ano sabi niya, bigyan ko daw sila ng power. Kung paano nila ako patalikod. Diba? Ano kasi ni swerte? Bibigyan kita ng power ng pagiging albularyo para patayin ako. Swerte mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Nakaka-survive ako dito dahil sa pagiging albularyo ko. Dahil sa tulong ng pagiging albularyo. Kaya sabihin mo, bugak, gusto nila akong patayin. Ayaw ko kayong pagbigyan. Ikaw kaya, patayin ka. Patayin kita. Ano, pagbibigyan mo ako? Dahil yun ang gusto ko? Ay, hindi ako magpapakamatay sa countering ito. Guys, tandaan nyo. Hindi ako magpapakamatay sa countering ito. Dahil sa stress. No. Gusto kong umuwi sa Pilipinas nang mayroon akong future. Tapos siya nag-iinarte. Alam mo kung anong ginawa niyan? Binitbit niya yung cellphone niya. Binitbit niya ang computer niya. Pumunta daw siya doon sa police station. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Not sure. Alam mo, pag uwi dito ngayon, kahapon okay pa, hindi ko alam kung anong ginawa ng kapatid niya dahil nandito yung kapatid niya. Kahapon nagbubunga nga. Alam mo kung anong gusto niyang gawin? Palayasin ako dito sa bahay na mayroon akong karapatan. This is conjugal property at walang sino man ang pwedeng magpalaya sa akin dito. Alam mo yung mga tao dito, matitigas ang ulo. Makakapal ang mukha. Wala silang, alam mo sa totoo lang, pag nag-divorce ang tao dito, dapat binibigyan nila ng 100K para makauwi. Kung gustong umuwi para makapag-move on. Ito, 2 bahay ang na-invest. Dahil na din sa tulong ko. May tulong din ako dito. Nagpakahirap ako mag-painting dito. Nagpakahirap akong tumulong sa karpintero ng sahig na yan para maging maayos ang bahay na ito. Tapos nung okay na, dahil dinivorce ko siya, dahil alam ko naman na hindi naman talaga mag-work ang relasyon na, tingnan mo naman yan, di ba? Tignan mo, di ba? Ina-abuse nyo na nga ako dito. Proud na proud pa kayong ipakita ang katawan ko sa buong mundo and make it for fun only. Tapos palalabasin nyo ako dito sa bahay na ito na walang karapatan. Ay, nagngangawa yung kapatid niya kahapon. Sinagot-sagot ko. Dininis niya ako, tapos gumawa siya ng way para hindi ko maintindihan. Alam mo, ibang klase yan sila. Alam nilang foreigner ka, dadalihin ka nila. Ibang words ang gagamitin nila para maging tunganga ka. Sabi ko, you cannot understand me? Okay. And if you think that I cannot understand you, okay, speak English, sabi kong ganun. Ay, sinagot-sagot ko siya, guys. Alam mo kung bakit? Dito sa Denmark, kapag ikaw at saka yan, may nasa pangalan mo ang bahay, wala silang karapatang palayasin ka. Hindi ka nila pwedeng iharas. Kahit kapatid niya pa yon, wala siyang karapatan sa bahay na ito. Yun ang kailangan niyang tanggapin. She need to accept that she don't have rights here to make scandal to our house. Why? She's not belong here. She don't have, she don't have right to stay here without, invitation. No, hindi namin siya in-invite, pumunta siya dito. Sabi niya, alam mo kung anong sabi niya? Aalagaan niya daw si Mons. Wow! After how many years na nagsama kami niyan, sa hirap at ginhawa, ngayon siya magkukonsern na sabi niya, aalagaan niya daw si Mons. Alam mo, nagstay siya dyan 1 oras sa kwarto niya. Siguro dahil mabaho, di ba? Mabaho, hindi naglilinis dahil may sakit na o ano. Alam mo, ultimong maglinis o kaya dalhan ng kapatid niya ng pagkain dahil may sakit. Wala siyang binitbit, guys. Nagpapabida-bida siya sa akin na ganito. Ay, ganito. Bakit ka pa bumalik dito? Alam mo kung anong binunganga niya sa akin na uminit ang ulo ko? Bakit ka pa bumalik dito? Alam mo ba na okay na ang buhay niyan nung doon ka sa Pilipinas? Sabi niya ganun.
Pero alam mo, nakalimutan ko, nasagutin siya. Okay ang buhay niya sa Pilipinas. Nagkikwento yan ng problema niya na na-scam siya ng isang Pilipina. Di ba? Ang pera na dapat pinaghatian namin, niloko siya ng isang Pilipina. Kasalanan ko na naubos ang pera niya. Ngayon, wala siyang pera. Sino ang nagkukupkop sa kanya? Tapos ngayon, ang drama niya, nasira daw yung meet day niya at kailangan niyang, alam mo, na POK or whatever, punong-puno sila ng drama, guys. Alam mo, hindi ko na alam kung alin yung totoo. Alam mo, nag-aalaga ako dito sa taong ito. Hindi ko alam, binablockmail din ako. Ay, mga sinungaling. As in, hanggat kaya kang paikot-ikutin sa story nila, gagawin nila. As long na maging okay sila, ay, pabor sa kanila ang kwento, yes, gagawin nila nila. Pero sa totoo lang, guys, pinaiikot-ikot lang nila ang istorya nila. At pagtawanan ako. Lumabas ako kanina, pinakyo ako ng lalaki. Nakita ko yung kamay niya, ginano niya, tinaas niya ng ganon at binaba. Bakit? Dahil alam ko na ginaganon niya ako. Tinanggal niya ulit. Bakit? Kasi makakarating sa buong mundo na yung mga tao dito, sila ang nang-aatake sa akin. Mula umpisa, guys. Mula 2009 hanggang ngayon, inaatake nila ako ng paulit-ulit. At magkukunwari sila na walang nangyari. Magkukunwari sila na sobrang bait nila. Nagkukunwari sila na napaka-iskandalos ako, guys. Alam nyo ba kung bakit pinapakita ko ng galit na ako? After how many years? Diba? From 2004 akong kinasal. Hanggang ngayon, wala akong katahimikan sa countryng ito. Kanina, alam mo, sinabi ko sa anak ko na. Bakit? Umalis man ako dito sa tulong ng gobyerno sa Pilipinas. Sa Pilipinas, guys, ako hihingi ng tulong. Kasi alam ko yung embassy dito, hawak nila sa liig. Maraming nagkakaroon ng sakit dito, silent mood. Sasabihin nila na okay dito kasi libre ang ang hospital, libre ang ganito. Pinagluloko niya lang yung mga tao dito, pinaaasa nila sa wala. Gaya ng kapag wala kang trabaho at mayroon kang alam mo yung binabayaran na kapag yung mawalan ka ng trabaho, may binabayaran ka, di ba? Inuuto lang nila ang tao. Pagdating ng oras, wala ka namang makukuha. Kung may makuha ka man, kailangan mo pa rin mag-search ng trabaho. May mga law sila na kailangan twice a week magsisend ka ng ng biodata, mga resume, kung ano yung mag-a-apply ka ng trabaho. Ginagawa lang nilang uto-uto ang tao. Sa totoo lang, yes. Ginagawa nilang uto-uto. At ako gusto ko kapag umalis ako dito, kukunin ko yung anak ko eh. Yung kasi talaga ang ko. Gusto kong bitbitin ang anak ko. Dahil half Danish siya, half Pilipina. At dati dapat kinuhaan ko na lang ng Philippines passport ang anak ko. Para kung gusto ko mambitbitin ng Pilipinas, mabibitbit ko. Pero alam mo yung nakakainis? Yung ginagawa nila akong tanga, ginagawa nila akong bobo, yung hindi ka makagalaw dahil wala kang pera. Paano ako magkakaroon ng pera, guys? Paano? Ay, ayaw nila akong bigyan ng trabaho. Tatawag pa lang ako sa restaurant dahil nag-hired. Wala na ang cellphone, wala nang tumutunog. Wala na, hindi ka na pwede mag-apply. Bakit? Wala. Hindi na gumagana ang number. 'Di ba ginagawa nila sa akin yan in how many years? Kinokontrol nila ako. Gusto ko mag-aral, kinokontrol din nila ako. Ini-stress nila ako. Ano sabi? Ay, hindi niya yan kaya, alam mo. Hindi niya mapupuno yung 1.5 na page. Pero nakaya ko yun. Alam mo kung ano? Alam mo kung ilan yung ko doon? Basta may nakuha ako eh. Na nakapasa ako. Kaya sabi ko gano'n, pari-pariho lang naman pala kaming mga bobo dito sa kung ano yung level ng utak ng mga nambubuli sa akin. Na ko din naman, napantayan ko. Yes, pumasok ako para patunayan ko sa sarili ko na hindi ako bobo. Alam mo dito, nakakabobo talaga dito. Bakit? Pinipilit ka nilang ma-stress. Sa lahat ng bagay. Kailangan, ganito si Rogelia, kaya niya mag-isa. Kailangan, kaya niyang ayusin to lahat-lahat. Ay, alam mo sa totoo lang, bullshit nga ang country na to. Bakit? Dito nagkabuisit-buisit ang buhay ko dahil sa gawa nila. Dito ko naranasan ang lahat ng kahihiyan dahil sa mga ginagawa nila. Tapos hindi pa yan makontento, guys. Hindi pa yan makontento. Alam mo, ano yan? Uulit-ulitin niya nila. Uulit-ulitin nila. Paulit-ulit. Tapos sabi na, Bisena hintil Pilipina ni. Bisena hintil, alam mo yung, asan yun? Dubai. What? You send me in the Dubai?
Do you think that I'm, ay, my God. I'm Pilipina. Pilipina ne. Pilipina ne. Yastol, yakama pra Pilipina ne. Libero ilak Pilipina lisamay pudiya insmo minis kasam udin penge tel dit yemlan. Hulno up. Odisea at ikempehinan pudiya bahil da din there's yemlan ya. Yaskela iki there's yemlan. I'll never stole in your country, but please respect me as a person, as a Filipina, respect me. If you don't like me, I don't like you too. But give me peace of mind. I'm back here because I have 13 years old daughter and I want to bring her back to Philippines so I can have a silent life. Now, do you understand now? Because if I say it in Danish, all of that, I know that all of the Filipino cannot understand what I'm saying. And then they are shouting that I cannot manage to speak Danish. That's not true. There's a lot of stupid here that they cannot speak Danish or they cannot speak English, but no one forced them. Stop criticize my life. It's not funny. It's not funny, yes.